Meron na naman hong napatunayan at ito ikaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Davao at hindi po yung ika-81 taong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa Davao City ay naku dumagsa po yung mga politiko at kilalang personalidad na taga Luzon. Kaya nagulat nga ho mismo itong si VP Sara Duterte dahil sa marami hong dumalo sa araw ng Davao at sakto sabay din ho ng ika-81 taong kaarawan ni Tatay Digong. At dito ho mga kababayan ay tila lumilitaw ho na hindi lang Mindanao at mayorya ng Visayas ang baluarte ho ngayon ni VP Sara Duterte para po sa 2028 presidential elections. Dahil sa Luzon, mga kababayan, ay nako, nagsidagsaan na rin ho doon po sa Davao City. At nagulat to ang Vice Presidente at ako rin ho nagulat dahil sa ang mga nagpunta roon ay ito pong si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite. At pangalawa ay itong si Congressman Leandro Lebiste, yung anak po ni Senator Lori Legarda. At bukod ho dyan ay siyempre nandun po si Attorney Rowena Guanzon, dati pong Commissioner ng Commission on Audit at ng Commission on Elections. At sila po ay nagbigay ng mga pahayag at siyempre pagsuporta dito po kay VP Sara Duterte para po sa 2028 elections. At kaya dito ho mga kababayan ay masabi ho natin. Tapos si Attorney Respicio rin, Harold, na taga Isabela. So mukhang yung mga taga Luzon mga kababayan ay basag na ho at marami po ang susuporta dito po kay VP Sara. So yung katunayan po, yung mga basihan ay ito hong mga dumalo diyan po sa araw ng Davao. At samantala mga kababayan ay alam naman natin, babanggitin ko lang ho, base po sa naging pahayag ito ng Commission on Elections. Ito yung pagbabasihan natin, yung source nito, yung Election Records and Statistics Department ng COMELEC. Ito po ay as of January 23, 2025. So ito ho yung mga, ito, 10 lang ho muna, at least yung 10 vote-rich provinces, yung pinakamarami ho ng mga botante. Yung number 1 ay Cebu. Na umabot po sa 3.4 million. Eksaktuhin natin 3,407,780. Yun ho. Yan po ang number 1. Pangalawa, ito hong Cavite, 2,447,362. Sa Cavite ay taga dyan po si Congressman Kiko Barsaga. Ibig sabihin talagang malaki ho ang suporta na nakukuha ngayon ni VP Sara mula po sa Cavite. Yun ho. At siyempre sa Negros Occidental naman ay nasa 2,732,000. So mahigit 2 milyon ang botante rin, no? Na kung saan taga roon naman si Attorney Rowena Guanzon. At eto ho, ang Batangas ay 1,958,794. Ito ho, mga kababayan. So, Batangas, nandun ho si Congressman Leandro Legarda Lebiste. Mga kababayan. So, napakarami ho. At tuloy-tuloy at dumadami po yung mga taga-suporta ni VP Sara. Ito, tignan nyo, basahin nyo ho. Ayan ho, yung as of January 2025. Kasi nung nakaraan, di ba, mag-election po nung senatorial elections, yan po So, napakarami ho. Kaya ako nabanggit ho yan mga kababayan kasi nagsidagsaan po ron yung mga kilalang politiko mula po sa mga malalaking, ibig sabihin, mayaman po sa boto. At maring ito po ay talagang lubos na makatulong dito po kay VP Sara. Kasi sa ngayon ho, mga kababayan, sa mga nakalipas din ho na survey, ay talagang, di ba, yung Mindanao talagang solid ho
Tapos yung marami ho, mayorya dyan po sa Visayas, ay talagang sumusuporta dito po kay BP Sara. Kaya yun ho, may masabi ho natin na tapos ngayon sa Luzon, naku, basag na po yung Luzon. So talagang mukhang mahihirapan ho kahit sino ang kumandidato sa 2028 presidential elections. Wala na po. Kasi baluarte ni BP Sara ang Visayas at Mindanao, tapos Luzon pa, eto na. Wala na, tapos na ang laban. Oh, mga kababayan. At dito ho, may binabanggit din, ito pong si dating COMELEC at COA Commissioner, Attorney Rowena Guanzon. Ang sabi niya ho, mga kababayan, ay talagang siya po ay lubos-lubos na kanyang ibinibigay po yung tiwala dito po kay BP Sara. At para sa pagkapangulo, na anya'y nakabatay sa tiwala sa kakayahan at integridad ng Vice Presidente. Siguro yung iba, mga napanood yun naman ho, mga kababayan, yung mga naging pahayag ng mga politiko at pagsuporta. At ito ho, sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, ay buong-buong tiwala na ibinibigay niya kay BP Sara. Kasi ito ho, ang paliwanag ho niya, ay yung kanyang suporta ay hindi basta political, kundi nakaugat sa kanyang personal na obserbasyon sa liderato ni BP Sara. Kasi nakikita niya raw dito kay BP Sara na siya lang po yung may lakas ng karakter at integridad upang maging leader at pamunuan ang ating bansa. Kasi alam nyo, pag leader ka, hindi ka pwede magiging weak o mahina o lalamya-lamya. Dapat talagang astig, malakas. Yun ho, at binigyan din po ni Atty. Guanzon na kahit na tahimik at kalmadong disposisyon ng Vice Presidente, nakikita niya yung katatagan at kinakailangan sa pamumuno. At bukod ho dyan, mga kababayan, sabi po ni Atty. Guanzon, nakikita niya lang ho na kapag si BP Sara Duterte ang naging pangulo po ng bansa, talagang meron pong mananagot. Kayo ho ba sa ating mga taga-subaybay, gusto niyo ho bang may managot? Yung mga nagnakaw o nagbulsa po sa pera ng taong bayan, trilyon ho, inaabot po ng trilyong piso ang inabot ho na talagang grabe ho yung nangyaring nakawan dito po sa ating bansa. At sa ngayon, talagang marami ho ang nagsusumikap na si BP Sara Duterte ay wag hong makatakbo sa 2028 elections kasi kapag nakatakbo, talagang mananalo dahil sa napakarami po ng mga taga-suporta ng mga botante. Kaya ngayon, talagang lahat po nagsusumikap na pigilan yung kanyang pagkandidato sa pamamagitan po nito hong isinusulong na impeachment proceedings diyan po sa bababang kapulungan ng Kongreso. At na kung saan ay lumalagpas daw sa kanilang katungkulan, itong House Committee on Justice. Hindi ako abogado, pero napakarami ho ng mga kaibigan kong abogado at ako mismo ho nakaranas din po ng mga kaso, halimbawa yung mga kasong libelo. Alam nyo ho, ang mababang kapulungan ng Kongreso, yan po yung ikukumpara ho natin sa piskal Yung mga prosecutor, bawal po hindi ho pwede hindi na kinakailangan na magsabpina ng mga testigo o ng mga dokumento. Bakit to? Kukolektahan yung counter affidavit, may nagreklamo, ito reklamo, ano ang sagot mo rito? Ganun lang. Pwede kang humarap o hindi. Pwedeng yung abogado mo lang na mag-file ng counter affidavit, tapos na. Tapos titingnan lang ho ng piskal, di ba? O prosecutor, mukhang may basihan. May basihan yung reklamo. Hindi magpapatawag ho yan ng ng mga testigo naman kasi hindi ho yung trial So ang gagawin niyan sa piskal, may probable cause, dali na yan, isang pa na ang kaso sa korte. Ganun ho dapat ang gawin ng House Committee on Justice. Di ba? O kung may makita ho sila na
meron pong basihan, isampan nyo na sa, dalhin nyo na sa Senado kasi para sila po ay babalangkas, bobuo ng impeachment trial. Kasi sila po ang inaatasan ng saligang batas para po maglitis. Pero ngayon ho, mga kababayan, diyan po sa House Committee on Justice, nagkakaroon na po ng mini trial. Mismong yung chairperson, na si Congressman Luistro, ang nagsasabi na yun daw ho, talagang kinakailangan at hindi sumusunod daw sila sa kagustuhan ng Supreme Court na kung saan ay bigyan daw po ng due process at pagkakataon na makasagot si VP Sara Duterte. Yun lang, basta sumagot lang. Kung ano man gusto niya sagutin, alam niyo kung hindi man sumagot ang isang respondent, kahit sa pangkaraniwang piskalya, hindi ka sumagot, ibig sabihin, wini-waive mo na ang iyong karapatan na magpaliwanag. So, diretso na sa korte. Dapat ganun din. Kung ayaw nyo na kasabagay, alam nyo, kahit na humarap si VP Sara, diyan po sa House Committee on Justice, wala ho, na yan scripted na, todas na, talagang iimpiso si VP Sara. Kaya lang, ang gagawin, gusto nila makakuha ng eksena. Akala ho nila talagang papatol ho si VP Sara. Bakit to? Talagang gagalitin, pero nyo yung itinakda, di ba, na pagdinig ng House Committee on Justice. Ang katabi ni VP Sara Duterte sa kanyang kanan, si Mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Tapos sa kaliwa, si Congressman Benny Abante. So, tapos, yung rules nila, bawal ho magsalitang abogado. Mga congressman lang ho. Tapos, pwedeng sagutin ang Vice Presidente at pwede rin tanungin at sagutin. Pero alam niyo naman ho dyan sa mababang kapulungan, pag may mga hearing, i-address mo pa sa chairman So, bago ka sumagot, dadaan ka pa sa chairman, hindi ho lugi. Dihado. Tapos, pwede kang patigilin. Wala. Talo ho si VP Sara. Buti na lang